at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube at nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Thank you for coming with us to the show. At ngayong hapon po, I'm going to do a concert. Wow. Ay, parang walang nag-react. At dahil sa concert na ito, there are about 7,100 people in the audience. Naitay Kapuso, please welcome one of my favorite people in the world. He's kind, he's brilliant, and most of all, he's good-looking, or gorgeous rather. Please welcome Ogie Alcacid. Wow! Ay, ang ganda naman yan. Alam mo, ikaw lagi ang nagbibigay ng intro na hindi lang maganda pero makatotohanan. Bakit ka habulin ng babae? Uy! Noon, ha? Hindi na ba ngayon? Hindi, matagal na tayong magkaibigan. But there's a certain, I don't know what it is, no? Aside from being gorgeous, of course. Alam mo, Kuya Boy, I guess kapag nakakapagpatawa ka, una-una kinikilig yung babae, ikaw kinikilig ka rin, 'di ba? Sa amin, pogi points na 'yun kasi hindi naman kami pogi. So, feeling pogi lang. So, No, that's relative. pagka tumawa ang isang babae sa joke mo, "You're so funny!" Siyempre nga, yun. Hindi, pag gumanong ka, ganun, sabay. Di ba, So, yun, yun, meron yun na na. yun. May gusto sa akin to. But sense of humor is sexy. It is. Umupo ka na dito sa iyong trono. And maraming salamat. Maraming salamat. At bigla na lang may mga tumitili You did dito. a concert, right? Yung parang video, Ogie-okie. Ogie-yoke. Ogie-yoke, Diba? oo. Yun ang magaganap po ngayon. Yes. Talagang, Ogie-yoke. let's do some of your songs and let's talk about the stories behind these songs. Sure. Tingnan nga natin. Well, naalala ko noon ito si Regine. Sabi, kasi usually nagpapagawa siya ng kanta sa akin. Akala niya sa street lang ako eh. Hindi pa kayo noon? Hindi pa. Okay. Pero meron nang namumuong damdamin sa aking puso. Sa'yo. Pero Para sa kanya. nararamdaman mo rin ba na nagpaparamdam na siya? Hindi. Hindi. Wala. Okay. Otherwise, bakit siya magpapagawa ng kanta sa akin, di ba? Parang wala. Okay. And sabi ko, ano ba yung papagawa mong kanta? Hindi kasi movie namin ni sino ba to? Christopher De Leon yata. Okay. Tama ba yun? Sabi ko, anong kwento? Undying Love, yung character ni Boyet, sobrang in love sa character ko. Which was weird kasi parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi mo masabi? Yeah. Okay. Ganun pala yung love, no? Pagka andyan na yung love mo o yung napupusuan mo, para kang kinakabahan at the same time, ang saya-saya mo. Parang ganun. When you do a song, Yeah. ano ang nauuna? Do you hear the music or do you do the lyrics first? Ang ganda nung tanong mo. Actually, regarding this particular song, tinatanong na ako ni Regine dun sa kanta, kinakanta ko na sa utak ko. Kung hindi ko na siya inisip. And then sabi niya, ang ganda nun ah. So, yun yung nangyari doon. Because it was written by your heart. Yeah. Let's go to the next song. Oh. And the story behind it. So I was, I think I was 15 years old. 15 taon ako, tapos meron akong girlfriend, well, nililigawan. No? Kakalabas lang ng kantang Nandito Ako, which was a big hit, 1990. It was naging Song of the Year siya. Sabi ko, kailangan ko ng ballad na ako mismo ang sumulat. Kasi actually, yung Nandito Ako, hindi po akong sumulat yan eh. That was written by the great Aaron Paul Del Rosario. So sabi ko, kailangan gumawa ako ng kanta na ako mismo yung sumulat na ballad. So I said, I should come up with a ballad. Itong kaibigan ko si Jelly de Belen,
Sabi ko sa kanya, Jelly, meron akong bagong kanta eh. Pwede ba ikaw na yung maging leading lady ko dun sa sa music video? Do you know that you're sexy? Hindi nga. Alam mo, ang sexy mo pag kumakanta ka. Kasi, you know, I had a conversation with you about which is easier to write a heartbreak song or a falling in love. And you told me heartbreak. Heartbreak kasi ano yan eh. Una-una, mas mabenta siya. Totoo yan. Di ba? Intense, di ba? Oo. Pagkatapos, hindi mo na kailangang imbentuhin pa yung kwento eh. Totoong-totoo siya eh. Isa sa mga pangarap ko noon ay sumulat ng awitin para kay Miss Lea Salonga. By fate, it just so happened, napunta siya sa album ni Piolo Pascual and it became a huge hit. Sa ating pagbabalik po ay first time, gagawin natin dito sa ating munting palabas, fast talk na may tugtugan. Ooh! Tingnan nga natin, habang tumutugtog ka, fast talk tayong Extra dalawa. challenge. Yes! Masasaksihan niyo po yan sa pagbabalik ng Fast Talk. Good morning, Abu. Yay! Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigang gwapo at henyo, Ogie Alcacid. Let's do Fast Talk Yes. while you're on keyboards. Yes. Okay? So we have 2 minutes to do this and our time begins now. Ogie the Pogie or Ogie the songwriter? The Pogi Singer or songwriter? singer. OA. Songwriter. OA, OG? OA. ATM, OPM? OPM. Herminio, Manolo? Herminio. Angelina o Boy Pickup? Angelina. Small, terrible. Small. Sexiest part of your body? My lips. Kailan ka pinaka-pogi? Siguro pag umaawit ako. Kailan pinaka-sexy si Regine? Oh. Hindi ko pwede sabihin. But sexy siya kapag naglalambing. Sino ang unang nangangalabit? Ako. Laging ako. Best time to compose a song? Kapag malungkot. Kantang hirap kang kantahin? Hirap akong kantahin yung sinulat ko para sa tatay ko. Oh. Mahirap kantahin. Shortest time na nakagawa ka ng kanta? 5 minutes. Singer who'd like to write a song for? Well, that was Lea Salonga before. Pero ngayon, sa tingin ko, Moira, Singer na nakakatakot ka duet? wala. Kung hihiram ka ng boses, kanino? Martin Rivera. Guilty or not guilty, pumiyok sa concert? Guilty. Guilty or not guilty, nag-perform ng lasing? Guilty. Guilty or not guilty, nakipag-date sa isang fan? Guilty or not guilty, Not inutangan ng co-actor? Guilty. Is that lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates, Ogie? Happiness. Best time for happiness? Every day. Complete the sentence. I am many, but I am best as... A husband. Doon nga natin umpisahan. How are you as a husband? I always wanna do my best as a husband. Gusto ko, I was better yesterday than Tama. today. Nag-aaway kayo? Oo naman. Tampuhan. Maliliit na tampuhan. Oh. Pero, Do you have creative, artistic differences? oo naman. Meron. Nako, sa recording. Kasi Oo. ako ang lagi niyang technician eh. Tapos pag tinetech ko siya, tapos hindi niya naabot or mali yung tono niya, sabihin ko, mali. Nakikita ko, naiinis na siya eh. Mali, wala ka sa tono. Sabi niya, kilala ba kung sino kausap mo? Humigawan ako ng gano'n. At ang sagot mo, Oo, ikaw si Regine, di ba? Mali ka. ganun kasimple. I did some interviews kung saan sinasabi ko itong interview ni Regine. I think she's quoted to have said na hindi ko na panahon. May mga pagkakataon na hindi na available yung, ang boses ko or Yeah, something to that effect. I was talking about this to someone, another artist, who said, mas lalo siyang gumaling nung narinig ko yun. You know, that humility, that bravery to say that may biological component kasi yun eh. Yeah. Di ba? And Biological. also realizing that
You know, that's the journey. Yan ang trajectory ng ating paglalakbay. Did you guys talk about it? Always. Galing naman. Araw-araw namin ang pinag-uusapan. At araw-araw kaming nagkakaroon ng maraming realization. Una, minsan kasi nahuhuli ko siya, pinapanood niya yung mga videos niya nung bata pa siya. Tapos sabihin siya sa akin, tinan mo, taas ng boses ko, no? Galing ko nun, no? Sabihin ko, hindi. Magaling ka pa rin hanggang ngayon. Iba lang ang estilo mo ngayon. Mas may puso ka ng kumanta. Kasi andito na ako sa buhay mo. Anyway. So, No, but that's true. may mga ganyan. May mga ganyan kami. Tapos, sabihin namin, ang dami ng bago, no? Ang dami ng magaling. Ang dami ng bata. Wala na siguro tayo. Sabi ko, ano ka ba? Oo. Pero hindi naman wala. Andito pa rin tayo. Ang mahalaga, alam natin kung saan tayo lulugar. Diba? Madami ng bagong dadating talaga. Pero ang maganda, nakukuha mo yung respeto ng mga batang yan. Alam mo, she always takes pride whenever these kids would talk to us. Kaya di ba napapansin nyo, lagi siyang nag-guest sa mga... Siya lahat. Kasi gustong-gusto niya. Siya lahat ang guest. She wants to be part of the lives and the careers of those who are coming. Kasi naaalala niya, nung nagsisimula siya, ganyan din sina Pilita, Sila ko. sina Ku, sina Pops. Pops. Martin. Sa kanya, hindi niya nalilimutan yun. As a father, kumusta ka? Okay. Doon sa dalawa kong babae, kay Lila, ako ay naghihintay. Naghihintay na. Kasi mukhang, hindi ko alam, parang mag-aasawa na yata yung panganay ko. Ito diretsang tanong. Oo. Because nabasa ko ito, and now that you talk about Yeah. Lila, nagalit ka nung nalaman mong nag-live-in ang Oo iyong naman. Nagalit ka Oo, talaga? nagtampo ako. Oo. Kasi itong buong panahon na naghintay ako, kasi hindi naman natin maipagkakaila na hindi siya lumaki sa akin. So nung time na bigla nag-isip siya na tumira na dito sa Pilipinas, sabi ko, ito yung pagkakataon, magiging close kami. Magiging magkasama kami. Hanggang sa panahon na mag-aasawa na siya. Yun nga lang, meron pala silang ibang plano. Pero you had a conversation. You guys are I okay. did. Sinabi ko yung sa loobin ko. Na buo naman nilang tinanggap. Yun nga lang, sila ay adults na eh. Right. Diba? So, kung gusto nyong mag-adulting, di pababayaan ko kayo. Wala tayong magagawa bilang magulang. Like what you say, it is what it is. Diba? Yun eh. Yun. May mga pagsisisi ako syempre bilang ama at sa pamilya namin. Marami akong pagkukulang pero pilit kong pinagbabawian yon. Bakit ngayon ka lang? Explain ko lang. Ito kasing bakit ngayon ka lang, inawit ko siya sa isang gig sa beach. Pero habang inaawit ko siya, sabi ko, nung nagre-rehearse ako, sabi ko, nabobore ako. Sabi ko, dun sa banda, sabi ko, may hawak ko yung gitara ko. Sabi ko, gawin kaya natin gano'n, jang, 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 jang. Bakit ngayon ka lang? Nung pinerform na namin, nag-wild yung mga matatanda. Kasi matatanda yung nanood sa akin. Nun. And then, so nung pagbalik ko sa Maynila, sabi ko, i-record ko kaya to. And so, nang mabilis. That's why I call it, Bakit Ngayon Ka Lang, Reimagine, which is my new single. Old new, parang ganon. You're doing a musical, tama? Yes. Sana yes. kailan? Naghahanda Lady na po Regine. kami. Pero bago yun, pwede ko lang pong i-announce. Ito Go ahead. pong taon na ito, 2024, ang aming pong kumpanya A-Team ay magpo-produce ng isang concert para kay Ginoong Martin Rivera, our concert king. This will be on September 27. So, pumunta po kayo sa Araneta Coliseum, puproduce po namin ang concert niya. And then on November 8 of 2024, ang Street Boys reunion naman ang aming ipoproduce. Ito naman po ay sa New Frontier. And then I'm producing another concert for myself, which is Ogie Okie Part 2.
at the Resorts World. And then next year, we'll be doing a series of shows again at Newport, at New Frontier. And then after that, on my birthday next year, we will be performing my musical, which is called Dito sa Puso Ko. Kasama mo si Regine. Kasama po natin si Regine. Ito po ay sinusulat na po namin. Kasama ko po ang buong PETA. At Wow. excited na po kami para dyan. Ito po ay base sa lahat ng mga musika na sinulat ko simulat sa pool. Napakagandang kwento. Sana po manood kayo. Next year po yan. Wow. Ogie, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Boy. Maraming salamat. Thank you. It has been my pleasure. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Tay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapahiram sa amin, pagpapapasok sa amin sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Stay kind, make your nanay and tatay proud, and say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless.